Humarap ang apat sa mga kakandidato sa pagkapangulo sa mga miyembro ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI para maglatag ng plataporma at sumagot kaugnay sa iba't ibang issue. Pero ang dapat sana'y pagharap-harap ng apat, hindi po natuloy. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sabay-sabay dapat haharap sina Senador Miriam Santiago ng People's Reform Party, LP Standard Bearer Mara Rojas at una presidential candidate Judgemar Binay para sagutin ang mga tanong ng mga miyembro ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Pero sa huling sandali, iniba ang format ng forum. We were looking forward to having all the participants here at the same time, which was the agreed upon format, but all the participants on the request of Vice President Binay, a request which all the participants agreed to, we will be having the candidates come on stage one by one. Ayon sa organizer, siniling daw ito ni Binay upang mabigyan umano ng sapat na oras ang bawat isa. Unang sumalang si Santiago. Maliban sa pangako ng mas masiglang ekonomiya sa kanyang pamumuno, isa raw sa mga unang isusulong ng senadora ang pagsasabatas ng Freedom of Information Bill. May mga nakapansin na kailangan ulitin ng moderator ang mga tanong sa senadora at nagbabasa rin siya ng mga sagot sa ilang mga tanong sa kanya. Naungkat ang isyu ng estado ng kanyang kalusugan matapos niyang i-anunsyong gumaling na raw siya sa stage 4 lung cancer. Sa panawagang isa publiko ang kanyang medical records, sinabi niyang wala raw anumang batas na nagtatakda na kailangan niya itong ilabas. Don't you see me? Can't you see me? Can you see that I can stand straight? That I can look you in the eye? What else do you want from me? Tinanong din si Santiago sa pakikipagtambalan kay Senador Bongbong Marcos sa kabila ng kakabit na isyu ng katiwalian at pang-aabuso ng martial law sa pangalan nito. He will have to defend himself if he deserves to be vice president. I didn't team up with him to defend him. I have not seen prima facie evidence that Bongbong Marcos killed someone or raped someone or burned a house, or in other words, violated any of the provisions of the penal code. Pagsalang ni Binay, sinabi niya ang kanyang karanasan at executive ability ang lamang daw niya sa mga katunggali. What sets me apart is my track record. I've been a competent administrator and manager. I get things done and I can walk the talk. Tinanong siya tungkol sa mga alegasyon ng katiwalian laban sa kanya at kung bakit hindi humarap sa Senado para personal na sagutin ang mga alegasyon. I did appear in at least 5 instances. Press conference, a special meeting at PICC. At saka, I did file kasi ang kaduktong nitong allegation nito that I'm not forthcoming is the fact that I did not appear in the Senate. Koko, tapanood mo naman yun. Number 3, yung demeanor naman nun. Si Rojas naman ibinida ang mga nagawa ng Aquino administration at ang intensyon niyang ipagpatuloy ito. We're talking about the hopes and dreams of all of you, of 100 million Filipinos who want for a better life, who want a clear path as to how to attain it, and that is what we're offering sa Daang Matuwid. Nausisa si Rojas sa paninindigan niya sa issue ng pagpapababa ng income tax. Paniwala ni Rojas, hindi raw dapat ito gawing issue sa election 2016 dahil mahabang usapin ito. Pero di raw ibig sabihin natutol siya dito. Ako ho, yung unang naghain ng pagpapababa ng buwis sa ating mga trabahador. No? Ito yung nung ako'y naging senador 2004 at yan naging batas. Kaya naipababa ang singil na buwis, na itaas ang mga exemptions at lumaki ang take-home pay ng ating mga manggagawa, ng ating mga salaried workers. Noong una nagpasabi si Senadora Grace po na hindi makakarating sa forum pero bandang tanghali, humabol ito. Hindi na siya sumalang sa one-on-one pero nagbigay ng maiksing pagpapaliwanag ng kanyang plataforma. We've already supported the reduction in our tax payments. I think that we should reclassify the different brackets for taxes. We are one of the highest in Asia, and yet our government services still has to be improved. Inamin ni Po na lean o manipis nga ang kanyang resume pero giit niya. Ang lean hindi naman masama. Totoo, ako may pinakamaikling panahon sa gobyerno, pero sabi ko nga ang mga excess baggage ang mas mahirap eh. Mas okay ang lean basta malaman at meron namang kalidad ng serbisyo.
May mga pagkakataong nagkaharap at nagbatian ng mga kandidato. Hindi man nagkasabay sa entablado, nagkita naman sa holding room sina Rojas at Santiago. Na magkasalubong, nagkita tagyakap naman sina Santiago at Binay. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.